Magandang umaga po mga kaibigan, mga kapatid. Good morning Mindanao, Philippines. Salamat po ng marami sa ating Amang Diyos sapagkat isa na namang linggo, nandito pa rin tayo sa loob ng bahay sambahan. Mga kaibigan, mga kapatid, patuloy ako sa aking pagtuturo sa inyo. Patuloy ako sa aking misyon. Ngayon, bakit po ba na tinatawag ninyo si Maria na ina ng Diyos? Kaibigan, kapatid, walang ina ang ating Amang Diyos. Maraming mga talata sa banal na aklat noong ipagamit pa ang Biblia. Walang ina ang ating Amang Diyos. Siya'y nag-iisang Diyos. Ginawa niya ang mundo dahil sa kanyang kapangyarihan. Ginawa niya ang langit at ang lupa. Ginawa niya ang mga hayop, ang kabundukan at ang kakahuyan. Wala siyang ina. Siya lang po ang nag-iisang Ama at wala ng iba. Yung, di ba marami sa mga nangunguna sa yung mga panalangin nila na ang sabi nila, maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Mapagpala ka sa mga babaeng lahat, kalakip din pagpalain ang bunga sa tiyan na maos Jesus. Yung mga panalangin na yan ay walang kabuluhan at hindi tatanggapin ng ating Amang Diyos ang mga panalangin na yan. Sapagkat itong si Maria ay isang tao. Bakit po bang tinawag ninyo itong si Maria na ina ng Diyos? Tapos sabi pa ninyo, idalangin nyo kaming mga makasalanan ngayon at sa oras ng aming ikamatay. Di ba karamihan yun ang mga ginagawa nila sa kanilang mga panalangin? Marami. Kapag nangunguna na, nung una may isang babae nga siya ay nangunguna sa mga, anong tawag noon, mga rosaryo sa ilang pangadji nila. Oh, di ba? Panabdan na nangunguna. Tinanong ko siya, may nakasulat ba sa Bible niyan? Yung mga sinabi niyo, yung mga rosaryo niyan? Wala po. Ang ibig sabihin na walang nakasulat ay sa yun nga paniniwala ay sa demonyo, sa yawa, di ba? Sa diablo. Ito kasi ang aking misyon, kaibigan, kapatid. Ipabalik-balik ko ito sa inyo para lalo nang ninyong maiintindihan.
kayo, hindi kayo maniwala sa akin sapagkat ang sabi ninyo, itong reliyon ninyo ay siya nang nagisna ninyo at siya din ang pakamatyan ninyo. Ngayon, ang aking tanong, nung nakausap ko, yung nangunguna sa pagpangadji, sa pagrosaryo. Ngayon, ang sabi ng Amang Diyos, susunugin niya. Ang tao at ang gawa ng tao at ang tahanan ng tao. Ang tanong ito, kapag nasunog na yung bahay mo, hindi ka ba aalis para iligtas mo ang iyong sarili? Sunog di ba? Siyempre, di ba, no? Tatakbo ka. Layas ka. Para maligtas ka. Lumiliyab na yung bahay mo sa apoy. Yun ay mali pong paniniwala. Kaibigan, kapatid, gumising ka na. Yung relihiyon kung saan kayo nasasakop ngayon, yun ay sa diablo yan. Bakit po ba ang mga tao, lalo na yung Pilipinista, yung Katolisismo, Katoliko, ang sabi nila, ang Panginoong Hesukristo daw ay Diyos. Kaibigan, kapatid, kung Diyos pa ang ating Panginoong Hesukristo, sino yun tinatawagan niya noong siya ay ipinako na doon sa krus? Ano ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Ilui lama sabachthani, nga kung sa ating wika, sa ating pananalita, Diyos ko, bakit mo ako iniwan? Kung Diyos pa ang ating Panginoong Hesukristo, bakit hindi niya sinabi, Diyos si ako, bakit mo ako iniwan? Sige nga. Bakit hanggang ngayon hindi ka pa magbago? Imalapit na ang araw ng paghuhukom. Huhukuman talaga sa ating Amang Diyos ang mundong ito. Yung mga nagbabasa ng Biblia, nababasa na nila na ang mundong ito ay hindi na gigibain sa ating Amang Diyos, kundi dito siya susunugin ang lahat ng mga taong gumagawa ng mga kasinungalingan, mga taong gumagawa ng mga kasalanan, dito siya susunugin. Maraming mga reliyon nagbabasa ng mga Biblia nung ipagamit pa ang Biblia. Ang sabi nila, bakit daw ako ay hindi gumamit ng Biblia? Sapagkat matagal na pong hindi ipagamit ang Biblia. Ang Bible matagal na po. Anong katunayan? Sino ang isang taong inuutusan ng ating Amang Diyos na hindi na ipagamit ang Biblia? Si Daniel. Mayroon po kayong mababasa sa Daniel 12:4. Anong sabi sa ating Amang Diyos kay Daniel? Daniel,
Sarhan mo na, padlakan mo na ang Biblia. Ang ibig sabihin, hindi na ipagamit hanggang sa katapusan ng mundo. Yun ang mababasa mo sa talata na yan. Bakit hindi nila itinuro? Sino-sino po ba ang mga tao na gumagawa ng mga relihiyon? Uunahin ko itong si Joseph Smith. Sino po ba itong si Joseph Smith? Siya po ang founder ng Mormons. Ano po ba ang trabaho niya ni Joseph Smith? Siya po'y isang tao na kumukuha ng mga kahoy para ibenta niya para panggatong. Ano daw ang trabaho niya? Siya po ay kumukuha ng kahoy para panggatong, ibenta niya. Ngayon, ang sabi niya, kasi doon sa palagitnaan ng gubat, nakatulog siya doon. Sabi niya, nasa The Book of Mormon yan eh. Nabasa ko yan nung una. Ang sabi niya, nagpakita daw sa kanya ang Amang Diyos. At siya daw ay inuutusan para ipaliwanag kung ano ibig sabihin sa 7 kulog. 7 kadalugdog sa Bisaya. Ngayon, sabi niya, nasa Book of Mormon yan. Niya. Mula noon, nagtayo siya ng Mormons. Ngayon, naging mayaman siya. Nagkaroon siya ng maraming pera. Tingnan mo. Noong tinatanong ko, yung mga naglalakad na nagdadala ng mga Mormons, yung mga pastor, mga pastora nila, tinatanong ko, ano ang sabi ni Mr. Joseph Smith? Na siya daw ang inautusan para ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin sa tinig ng 7 kulog. Ngayon, ang tanong ko ito, ganito, sa inyong mga Mormons. Noong isulat na sana ni propetang si Isaias ang tinig sa 7 kulog, may narinig si propetang Isaias na tinig mula sa langit at nagsasabi, huwag mong isulat sapagkat ay hindi dapat isulat. Pangalawang tanong, sino ngayon ang sinungaling? Si Joseph Smith o si propetang si Isaias? Pakisagot nga mga kapatid. Di ba maliwanag ano? Maliwanag na si Joseph Smith ay isang taong sinungaling. Nagtayo siya ng relihiyon niya para magkaroon ng maraming pira. Naglalakad sila, nag-house to house sila, nagmi-mission, nag-Bible study, pero hindi na Biblia ang ginamit, kundi ang The Book of Mormons. Ngayon, ito ang totoo. Sino po ba? Sino pa ang marami, di ba marami? Isa-isahan ko lang ito sa inyo. Kaibigan, kapatid, hindi ko kayo sinisiraan.
ang utos sa akin, ituwid ang maling relihiyon. Sino pa? Itong si Helen G. White. Sino po ba itong si Helen G. White? Si Helen G. White, ang founder ng Seventh-day Adventist Sabadista. Ngayon, pinagbabawal niya ang pagkain sa mga isda na mawalang kaliskis. Oo, wala himbis sa Bisaya. Ngayon, sumalas sa Levitico, nasa Levitico nakasulat yan. Anong sabi ng Amang Diyos? Walang karapatan ang sino mang babae na magtuturo sa mga salita ng Amang Diyos. Bakit nagtuturo si Helen G. White? Ang pinakagrabe pa ito ang pinakagrabe. Ang sabi niya, huwag kayong kumain sa mga sa baboy, huwag kayong kumain sa mga isda ng mga walang kaliskis, sapagkat hindi daw ipakakain kasi yun daw baboy ay marumi. Ngayon, kaibigan, kapatid, babalikan natin ang baha ni Noah. Ang baha ni Noe, nung sumayad na ang arka ni Noe doon sa bukid ng Sinai. Ano ang nakita ni Noe? Rainbow. Bangaw sa Bisaya, bahaghari sa Tagalog. Ano ang sabi ng ating Amang Diyos? Noe, Noe, nakita mo ba itong bahaghari? Opo, nakita ko po. Ito ang palatandaan. Tandaan mo ha, sino may sabi? Ang Amang Diyos. Ito ang palatandaan na ang mundo ay hindi ko nahuhukuman ng baha o tubig, kundi huhukuman ko na ang mundo sa apoy. Kalayo. Susunugin na sa Amang Diyos ang mundo. At ano pa ang sabi ng Amang Diyos? Ang lahat ng mga hayop na gumagapang sa ibabaw ng lupa ay nilinis ko na at ipakakain ko na. Huwag lang kayong kumain ng dugo sapagkat ang dugo ay simbolo ng buhay. Sino ang nagsabi? Ang Amang Diyos. At anong sabi sa isang sinungaling na dyablo? Huwag ipakain. Pero ang sabi ng Amang Diyos, ipakakain sapagkat ay linisan na. Tapos ng paglinis tapos ng baha, di ba? Ngayon, kasinungalingan yung mga ginagawa ni Helen G. White. Pero may katuwiran pa sila, nangangatuwiran sila. Kaibigan, kapatid, ito, may mababasa daw sa Biblia na ang baboy ay hindi daw ipakain sa Amang Diyos. Hindi ninyo alam na matagal na giistadihan sa mga Bible scholar ang Biblia para sila makapamarta? Yun ang totoo. Yun talaga ang totoo. Kita mo? Kita ninyo? Yun ang totoo.
Hmm. Sino pa ang nagtayo ng reliyon para makapangwarta? Itong isang inchik, chikwang ba? Inchik. Si Peter Siu yung Chi. Ano po ba ang hanap buhay itong chikwang na to? Isang mechanical engineer. Ang sabi niya, kakaunti lang ang kita ko sa aking pagka-mechanical engineer. Kailangan akong humanap ng ibang paraan para kumita ng maraming pira. Yun, siya ang founder ng Born Again. Si Peter Siu yung Chi. Naging mayaman na si Peter Siu yung Chi ngayon. Napakaraming pira niya. Buong mundo may Born Again na. Sino pa? Kaibigan, kapatid. Itong si Felix Manalo. Ano po ba ang hanap buhay nitong si Felix Manalo? Siya ay gumagawa ng ano pa yun? Sombrero. Sombrero ba yung kalo? Yung kalo. Sombrero ano sa Tagalog? Oh. Gumagawa siya ng sombrero. Kakaunti lang ang kita niya. Kasi mura lang yung sombrero, di ba? Siya ang founder ng sinasabing iglesia. Mula noon, naging mayaman. Napakayaman. Halos lumaganap na sa buong daigdig sila. Dahil sa pira, dahil sa ginamit nila ang Biblia para magkaroon ng maraming pira. Mura lang yung sombrero, di ba? Mura lang yun. So, kakunti lang ang kita nila. Noong nairehistro na, siya ang founder. At ano ang sabi ngayon sa ibang mga tao? Sila. Tama yung sinabi ni Habakuk. Tama yun. Ano ang sabi ni Habakuk? Kayong lahat na gumagawa ng mga relihiyon, gusto ninyo nga maangkin ninyo ang buong daigdig, ang buong sanlibutan, para lamang sa inyong sariling kagustuhan, para maging mayaman. Sabi pa ni Habakuk, kayong lahat ay susunugin sa dagat-dagatang apoy pagdating ng araw ng paghuhukom. Alam nyo, kaibigan, kapatid, may nabasa ko noong una. Question and answer. Unang tanong, what is the largest business of all the world? Ano daw ang malaking negosyo sa buong daigdig? Is number 1, war. Gira. Malapit ng gira. Magsyanda na tayo. Ang sunod ay politics.
pamulitika. Yun ang pangalawa. Ang pangatlo ay religion. Yun. Ang pamagat sa libro na yan ay What is the largest business of all the world? Question and answer na. Ngayon, maraming mga tao nakabasa nun. Yung iba, nagtayo ng mga reliyon para masundan nila. Ginamit ang Biblia para may 10%, may ikapulo, no? Para may pinig sa distrito, pasalamat, ganun. Ang ginagawa nila. Mag-happy-happy sila, mga ligo sila sa mga pools, saan sila gusto. Marami kasing pira nila. Dito sa Holy Quadro G Religion Incorporated, mga kaibigan, kapatid, walang 10% dito. Hindi ka makita na may mga diakono, may mga diakonisa na nagdala ng mga supot para magpakilimos sa mga membro. Pero dyan, sa kalye-kalye, dyan sa palengke, may nagbabasa ng Biblia, naka-microphone, doon sa bandang unahan, may mga taong nagdadala ng mga supot, mga puntil, para humingi ng pera. Di ba nagpakilimos? Yun ang sinasabi ko, mga disinting makililimos sila. Love offering daw, sabi nila. Ginamit nila ang Biblia para sila mabuhay. Hindi nila sinunod ang utos ng Amang Diyos. Ano ang utos ng Amang Diyos? Huy, taong tamad, kumilos ka. Aba, klaro, no? Anong sabi ng Diyos? Huy, taong tamad, kumilos ka. Iyon ang mga taong tamad, malakas kumain. Totoo o hindi totoo? Ngayon, ang sabi ng Amang Diyos, ang taong tamad ay hindi dapat pakainin. Sige nga. Ano daw ang taong tamad? Hindi dapat pakainin. Imangangawa yun. Kapag hindi mo pakainin, aawayan ka talaga. Nagugutom na kasi siya. Ang ibig sabihin na ang taong tamad ay dapat kumilos. Magsikap siya, magpatulo siya ng kanyang pawis para makakain siya. Iyon ang karamihan sa ginagawa ng tao ngayon, di ba? Ayun. Magsikap. Tama. Magsikap. Kaibigan, kapatid, hindi ko po kayo sinisiraan. Tinuro ko lang sa inyo kung ano ang mga ginagamit nila, ang Biblia, para sila makapangmuerta. Si Joseph Smith ay naggamit ng Biblia, pero binago na niya, ginawa niyang The Book of Mormons. Ang sabi niya, iba daw na Biblia, ibang kautusan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya. Isya lang nagsabi noon. Iba niya. Maliwanag na maliwanag ang sinabi kung sino itong mga reliyon na ito.
maliwanag at na maliwanag ang sabi ni Habakuk, ginamit nila ang Biblia, sila'y nagtayo ng iba't ibang mga reliyon para sila'y kumita ng maraming pera. At sila'y tinatamaan sa sabi ni Habakuk na kayong lahat ng mga gumagawa nito ay nakatagana susunugin sa dagat-dagatang apoy. Kaibigan, kapatid, tingnan ninyo ang mga pangyayari ngayon sa ating mundo. Bagyo doon, tsunami doon, tsunami dito, bagyo roon. Gira. May mga gira, digmaan doon, digmaan dito. Ang sabi pa ng iba, ano na ang nangyari sa ating mundo? Kaibigan, kapatid, malapit na. Tandaan na yan pa. Iyon ang palatandaan na malapit na ang araw ng paghuhukom. Yun ang tama, yun ang totoo, di ba? Malapit na. Ano ang sabi ng ating mga scientists, ating mga eksperto? May isa daw na planet Earth. Dalawa daw itong planet Earth na to. Ito ang una. Yung nakita ko noon, maliit lang yun. Parang isang tuldok lang. Ngayon, biglang lumaki at lumaki. At tiningnan sa mga eksperto, may tubig at hangin. Ang sabi nila, may dalawa daw planet Earth. Ang hindi nila mai-explain ay ito. Noong nandito pa sa Israel, ang Panginoong Hesukristo, ang sabi niya, ako'y aakyat sa aking Ama at iyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos, sapagkat ako'y maghanda ng bagong langit at bagong lupa na doon ko kayo at kasama ninyo ako. Doon ko kayo ilalagay at kasama ninyo ako. Iyon ang sabi. Ngayon, kaibigan, kapatid, tandaan mo ito. Mulang noong narehistro, bago pang narehistro ang Holy Quadrogy Religion Incorporated, yung planet Earth na yan ay parang isang tuldok lamang. Ngayon, ilang taon na ang Holy Quadrogy? Mag-aapat na taon na, kaibigan, kapatid. Ito ang totoo. Lumalaki na ang bagong langit at ang bagong lupa. Kailan ka pa maniniwala sa akin? Kapag huli na ang lahat? Kaibigan, kapatid, totoo itong mga sinasabi ko sa inyo. Mula noong narehistro ang Holy Quadrogy Religion Incorporated dito sa Pilipinas, dito sa Mindanao, parang tuldok lamang yung nakita ko noong una. Parang tuldok. Ibiglang lumaki. Lumaki. Ano ang sabi ng Panginoong Hesukristo? Ako'y aakyat sa aking Ama at iyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos. Ako'y maghahanda ng tahanan ninyo na kung saan kayo, kung saan ako at nandoon din kayo. Kaibigan, kapatid, isang saglit lang. Isang pitik sa ating mga mata. Itong katawan nating lupa ay papalitan sa ating Amang Diyos na katawan na hindi na mamamatay.
huwag ninyo akong tingnan. Huwag niyo tingnan ang mga ginagawa ko sapagkat ako ay isang tao. Iba lang ang aking espiritu sapagkat ang aking espiritu ay makipaglaban sa mga demonyo, makipaglaban sa sino man nga mga satanas. Gusto mo ba, kaibigan, kapatid, na maligtas ka sa araw ng paghuhukom? Gusto. Sumampalataya ka. Pumunta ka rito sa araw ng mga pagsamba. At dito ka sasakay sapagkat ang Holy Quadrogy ang isang sasakyan tungo sa iyong kaligtasan. Ang Holy Quadrogy ang daan patungo sa iyong kaligtasan. Ano ang sabi ni Propetang Isayas? Nakita ko doon sa halayo na may isang taong titindig, tatayo at magtuturo sa mga salita ng Diyos. At ano ang sabi ni Daniel sa kanyang 6:2? Nakita ko, sabi ni Daniel, nakita ko na ang dagat ay hinambago sa 4 na malalakas na hangin. Ito ang Holy Quadrogy, Jehovah Jireh, Jesus Christ. Ang dagat ay nagsisimbolo sa maraming tao. Kaibigan, kapatid, maraming mga pastor, maraming mga tao, mga pastora, nakakita at tiningnan nila ang aking mga pagtuturo. Pero ini-ignore lang nila. Marami pang mga pare na hanggang ngayon hindi sila makapaniniwala na nandito na ang 4 na malalakas na hangin. Kahit sinong anong relihiyon natatakot sa 4 na malalakas na hangin na siyang wawasak sa buong daigdig. Gigibain at wawasakin niya ang mga kabundukan. Ano po ba yung ibig sabihin ng mga kabundukan? Mga kabundukan na mga malalaking relihiyon. Yun ang ibig sabihin. Wawasakin niya ang malalaking mga kabundukan. Lumalaki ang mga sambahan nila, lumalaki ang mga relihiyon nila dahil sa kanilang pangwangmarta. Pakitang tao ang ginagawa nila, pero hindi nila sinunod ang utos ng Amang Diyos at ang utos ng ating Panginoong Hesukristo. Marami sa kanila nagsasabi na ang Hesukristo daw ay Diyos. Mali! Hindi totoo yan. Iisa lang ang tunay na Diyos. Tanungin mo yung mga pare. May tinatawag silang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At tanungin mo balikan mo pagtanong, ilan ang Diyos? Iisa lang ang Diyos. Bakit may 3 persona? Yun nga ang sabi, ang tanong ko sa aking maninoy na attorney. Anong sagot niya? Nakalihim yun sa mahiwagang katotohanan. Ano daw ang ibig sabihin sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo? Nakatago daw sa lihim ng katotohanan. Ang ibig sabihin, linuloko nilang tao. Maliwanag, di ba? Linuloko nila ang tao. Kaibigan, kapatid, gumising ka, magbago ka na.
para makagawa ka ng kabutihan? Pakipollow, like, and share sa bidyong ito para magawa ka ng kabutihan. Nakapalo ka na? Naka-like and share ka? Wala pa ako na sa Facebook. Nalimot ko sa Juan. Ako sa YouTube babalik. Para magawa tayo ng kabutihan, pakipollow, like, and share. Kaibigan, kapatid, ito ang katotohanan. Iisa lamang ang Amang Diyos. At hindi totoo yung sinasabi sa mga pare na may Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Tanungin mo sila, ano ang sabi, anong sagot nila? Nakatago daw sa lihim ng katotohanan. Hanggang dito na lamang po at tumayo tayong lahat at tayo'y manalangin sa ating Amang Diyos.